Nako, naging usap-usapan online ang one-week plan, di ba, challenge worth na 1,000 pesos. Marami raw ang nabigo dahil sa mahal ng bilihin at pahirapan din kung anong mga pansahog ang bibilhin, di ba? At alin dapat ang unahing lutuin. Oo, at syempre, Maring Connie. Di yan natatapos sa pagpaplano lang at pagbili. No? Kailangan din ng maayos at ligtas na pag-iimbak, lalo na sa ating mga refrigerator para hindi to masayang. Dapat. Oo, kaya linawin natin ang ilang haka-haka tungkol sa ref ninyo. Yes. Ang eksperto natin ngayon ay isang professional food technologist, si Miss Maria Jessa Cardel. Yan. Magandang umaga po at welcome ho sa Balita Ko. Good morning po. Yan, Miss Jessa. Ito, talaga ba? Ito, nakikita ko na, una sa ating listahan. Dami ha. Ligtas hubang kainin yung ulam na isang linggo nang nasa ref? Talaga ba? Bakit hindi? Actually po, hindi po siya totally ligtas. So, if ever man po hindi po natin kakainin agad yung mga pagkain, better po na i-freeze po natin siya instead po sa chiller. Ayan. So, yung purpose po kasi ng refrigeration natin is para po ma-slow down po yung growth ng microorganisms sa pagkain. So, depende po sa kung ano po yung type ng food na meron po tayo. Like, pag prito po, mas matagal po yung buhay niya compared po dun sa may sarsa at gata. So, another tip lang din po, if ever man po iinitin natin yung pagkain na galing po sa refrigerator, better po na ubusin po natin siya at wag ulit ibalik sa ref. Para po mas maiwasan din yung At least nalinaw yun, Mark, para sa'yo, ha? Ako, tumanim sa akin, basta may sarsang may gata o kaya kamatis. Ayan. Panisin yan. Yes, pang-freezer yan, huwag ref lang. Oo. Tsaka kung hindi mo po naman kaagad kakainin, di ba? Sa freezer dapat. Tapos daw, ma'am, hindi rin lahat ng prutas at gulay, kailangan mong i-ref. Ano lang ba ang mga dapat nire-ref at pwedeng hindi na? Okay, so actually po, hindi po lahat ng prutas at gulay ay better po na nasa fridge. So, ang iba pong prutas at gulay is okay po siyang nasa labas lang po ng ref po natin para po din ma-preserve po niya yung organoleptic properties. Ibig sabihin po na mas ma-preserve niya po yung texture, yung smell, or yung color po ng mga prutas at gulay. So, pag halimbawa po kasi yung kamatis or sibuyas, nagiging soft po kasi siya or soggy pag nilagay po natin siya sa ref. So, better po siyang nasa labas. Para naman po dun sa mga prutas, mas okay din po siyang nasa labas if ever po gusto niya po siyang pahinugin agad. So, nag-slow down din po kasi yung pagkahinog niya pag nasa ref po yung prutas. Dahil may moisture, di ba? Parang gano'n. Yes. May alam kasi ako, pati sibuyas, nire-ref pa. Hindi naman na yun no? Sibuyas. Mas better sa labas para nakakahinga. Oo. Pati itlog daw, pwedeng hindi na rin nire-ref Ay, tama ba, ma'am? Parang itlog ata dapat nasa ref. Pwede din pong i-ref po natin yung itlog. So, pwede din pong sa labas, especially po if ko-consume na din po natin siya. Talaga ba, Mark? Meron ka pang gustong linawin? Talaga rin bang, hindi daw gaanong lumalamig yung mga pagkaing nasa pinto lang ng ref, yung nasa likod ng pinto ng ref? Actually po, yung mga refrigerator po natin ngayon, especially po yung mga smart refrigerator, meron po silang self-adjusting. Parang nababalance po nila yung temperature po sa loob ng ating refrigerator para po yung circulation po ng lamig is okay. So siguro po yung meat po na ito is because lagi po natin binubuksan ng ating mga fridge. So kaya po mas nag-e-expose po siya sa outside temperature po ng mga refrigerator. That's why po, siguro yun po yung reason kung bakit hindi siya, or hindi naman po talaga totally hindi lumalamig, but na-expose po siya sa outside temperature po. Pati nga mga gamot nire-ref daw nung iba, di ba? Pwede ba yon kung gamot? Depende po kasi sa storage temperature nung required ng mga mga manufacturer ng gamot po. Ay, tama. Ito pa. Ito, si Maring Connie. Yes, at maraming iba pa natin mga kabalita. Relate dito, naglalagay rin ba kayo ng uling sa inyong ref? Prepared ka talaga. May pauling ka talaga Pwede namang wala ang uling. Pero nilalagay nyo ba itong uling sa ref? At ito ba, ma'am, ay totoong maganda sa ref, nakakatanggal ng mga masasangsang na amoy? Actually po, yung uling po natin or charcoal are natural deodorizer po. Ayan. So, ibig sabihin po is natatanggal po talaga nila yung
amoy sa ref po natin kasi made of entirely carbon po si if mapapansin po ninyo. So ang ano na lang po is i-replace po natin siya if ever man po mangamoy na ulit. And aside from that, we need to make sure na malinis po talaga yung ref natin. Patanggalin po natin yung mga sirang pagkain para maiwasan po yung. So, totoo pala na nakakatanggal ng amoy. Yes, Kahit nga sa pintura, di ba? Kasi carbon. Oo nga. Na tatanggal na yung mga bagong pintura na amoy. Ayan. Thank sa you. sapatos, ganun, pwede kaya? Tanong mo, baka pwede mo Ma'am, gamitin. sa sapatos kaya, yung carbon nito, pwede? Ano lang po, depende. Yung medyas niyo po pa, kaputi. Madumi. Magugas ka na lang ng paa bago Alam ang mo, sapatos. Mark, ginugulat mo yung ating mga guests. Oo Okay. nga. Salamat, Ma'am Maria Jessa Thank Cardel you. at napakarami Thank you so much naming Natutunan. practical tips na Yes. natutunan kay Madam. Thank you, ha. Thank you so much po. Thank you po. Thank you. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.